sa ating pong online Bible study. At magandang gabi din po sa mga makakapanood po sa ating pong Facebook Live at sa lahat po ng mga maaabutan po ng mensahe po ngayong gabi. At bilang panimulang awitin po, tayo po ay umawit dito po sa page 127, Palasyo sa Kaitaasan. Kahit na puno ang aming tahanan dito sa lupa, may kasiyahan pagkat sa langit may nakikita nakahari gintong nagdaan. Ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala ng hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mahirap. Kahit sa buhay na ito'y mahirap, ang kaulan ay dusat saktan, walang sarili, tirang bilang doon sa langit. Ako'y may bahay, ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala ng hapis at laging sariwa sa piling ng huwag maawa sa kalagayan ko, pagkat sa langit ang aking tulong. Pansamantalang naglalakbay dito hanggang humantong sa palasyo. Ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Walang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na Salamat po sa Panginoon sa ating pong inawit. At isunod po natin ito pong page 90, Higit Siyang Tumatamis. Kay Jesus araw-araw puso ko'y nalalapit,
Karingal na umagay, higit ang kanyang dikit. Higit siyang marilag sa lahat kong iniisip. Araw-araw sa akin, higit siyang tumatamis. Di natin maliliit dito sa pagpangin. Tuloy higit at higit ang tamis niya sa atin. Walhati niya'y bumati ng aking siyang makita. Ibig siyang marilag kay tatala sa umaga. Kasiyahan ang kaluluwa ko sa kanya'y labis. Araw-araw sa aking higit siyang tumatamis. Di natin maliliit dito sa pagpangin. Higit at higit ang tamis niya sa atin. Ang aking puso may agad niyang iniibsan. Sa kaniyang piling pawi na ang kalulutan. Mahal ko ang Kristong sa sala ko ay nagsakit. Araw-araw sa aking higit siyang tumatamis. Di natin maliliit dito sa pagpangin. Higit at higit ang tamis niya sa akin. Salamat po sa Panginoon sa ating pong mga inawit. At bilang ating pong opening prayer, hilingin po natin kay Brother Abel na tayo po ay pangunahan sa ating pong opening prayer po. Sige po, tayo po ay manalangin. Amang banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat, muli kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa panibagong gabi na binigay po sa bawat isa po sa amin upang minsan pa kami po ay magsama-sama at upang aming pagbulayan ang inyo pong mga salita. Dalangin po namin nawa ay patuloy na ingatan sa amin pong mga pansamantalang tirahan ang bawat isa po sa amin. Lalo tigit patuloy na dalangin po namin sa mga kapatid po namin na may mga karamdaman, sa mga umiinom po ng maintenance, ay sinyorin po namin sila pinagkakatiwala at kagalingan po ang nais po namin na ibigay po ninyo sa mga kapatid po namin na may mga karamdaman. At sa mga kapatid din po namin na nakakaranas din po ng iba't ibang pagsubok, iba't ibang problema. Isa nyo rin po namin sila pinagkakatiwala. At dalangin din po namin ang patuloy na pag-iingat at pangunguna sa bawat isa po sa amin. Saan man po sila naroroon ay kayo rin po ang inaasahan namin na mag-iingat po. At patuloy na dalangin din po namin sa gabi pong ito, nawa ay ingatan at pangunahan din po ang aming mga puso't isipan sa pakikinig ng iyong mga salita. At patuloy na dalangin din po namin ang anak na iyong gagamitin na maghahayag ng iyong mga salita. Ay puspusin po ninyo ng inyong pong banal na espiritu upang sa gayon ay wala pong maging hadlang sa pag-aaral po namin ng iyong mga salita. Ganoon din po sa aming pong internet connection, ang panalangin po namin nawa ay maging malakas po ito nang sa gayon hindi rin po ito maging hadlang sa aming pong pag-aaral ng iyong mga salita. At dadatnan po sa amin pong FB Live, ang dadatnan po ng mensaheng ito ay kayo rin po ang siyang magbigay katalinuhan at kagalakan din po sa bawat isa po sa amin. Muli ay nagpapasalamat po kami sa pangunguna po ninyo sa gabi nito. Binabalik namin ang mataas na papuri, pasasalamat sa dakilang pangalan po ng aming pong Panginoong Hesus. Amen. Salamat po sa kapatid.
At salamat po sa Panginoon at patuloy po nating pasalamatan po ang Panginoon dahil kung di rin po ako nagkakamali ay natapos na po natin yung pong ating pag-aaral po sa Book of Philippians. At ngayong gabi naman po ay tayo po ay magkakaroon po ng devotion po na ihahatid po sa atin ng kapatid. At ibinibigay ko na po kay Brother Glenn Anthony Agaraw po para sa ating pong Bible study. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin mga kapatid at personal pong pagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataon po na ibinigay upang magamit po sa kanya pong mga salita. Ang ating pong pagbubulayan po sa gabi pong ito ay makikita po natin dito po sa aklat po ng Epeso, chapter 5 po, verse 25, Ephesians 5:25. Kung atin na pong nakita, ang sabi po rito, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya, upang kanyang pakabanalin ito na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita, upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa po sa kanya pong mga salita at tayo po minsan pa pong manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, minsan po kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa gabing binigay niyo po sa amin upang kami po ay makapagbulay at makapag-aral po ng inyong mga salita. Ama, dalangin po namin ang inyong pong banal na spirito, ang siya pong lumupo po sa amin. Naway pagpalain niyo po kami sa pamamagitan po ng pagbubulay po namin ito. At patawarin niyo rin po kami, Ama, sa aming pong mga pagkukulang at mga kasalanan at mga pagkakamali. Nang sa gayon ay wala pong maging hadlang habang aming pong pinag-aaralan ang inyong pong mga salita. At kayo pong manguna po sa buong gabi pong ito at pagpalain niyo po ang bawat isa. Ito ang samot hiling sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Sus. Amen. Marahil po ay napagdaanan na natin ang mga pag-aaral po sa mga talatang binasa po natin. Ngunit gusto ko pong bigyan diin po rito ang sinabi po sa verse 25. Ang sabi po niya, ibigin ninyo, ang sabi po, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Gusto ko pong bigyan pong diin yung pong mga sinabi po sa mga talatang itong, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Even as Christ also loved the church and gave himself for it. Gaya po ni Kristo na nagmahal or umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili po dahil po rito. Alam po natin, ang church po, ito po ay hindi po isang gusali. Hindi rin po ito isang lugar. Ito po ay kalipunan ng mga sumasampalataya sa ating pong Panginoong Sus. Sabi nga po dito po sa Ephesians 1:13, gusto ko rin pong basahin. Ephesians 1:13 sabi po, nasa kanya'y kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan, ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na sa kanya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Gusto ko pong makita po natin dito mga kapatid, na ang bawat tao po na nakarinig ng ebanghelyo, at alam po natin kung ano po ang ebanghelyo. Ang sabi po sa unang Korinto 15, ito po ay ang kamatayan ng ating pong Panginoong Jesus. Ito po ay ang kanya pong pagkalibing at muling pagkabuhay. Dahil po sa ating pong mga kasalanan. At kung ang isang tao po ay sasampalataya
sa ebanghelyo pong ito, sa ating pong Panginoong Sus at sa kanyang ginawa doon sa krus. Ang sabi po rito, siya po ay magkakaroon ng kaligtasan at siya po ay pananahanan ng banal na Espiritu. Tatatakan po ng Holy Spirit. At ang Holy Spirit din po ang siya pong mag-i-incorporate po sa taong iyon na sumampalataya sa Panginoon, sa church. At alam po natin ng church, ito po ay kalipunan ng lahat ng mga sumasampalataya. Ito po yung tinatawag na universal church po. At ang church pong ito ay mayroon pong visible na representation at ito nga po ay ang local church. Sa gabi pong ito mga kapatid, gusto ko pong i-focus po natin ang ating pong pagbubulay sa sinabi po sa ating pong verse, kung babalikan po natin, Ephesians 5:25, umibig, no? Gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia. Ang Panginoong Sus ay iniibig po niya at minamahal po niya ng lubusan ng church, ang iglesia. At ibinigay po niya ang kanyang sarili para po rito. At gaya po ng sinabi sa Biblia, love as Christ loved. Sabi po. Mahalin po natin ang church kagaya po ng pag-ibig ng ating pong Panginoong Sus. Love our church. Yan po ang pinaka pagbubulayan po natin sa gabi po ito. Ang katanungan po, how to show? Paano po natin maipapakita ang pag-ibig natin sa iglesia? Gusto ko rin pong maging malinaw mga kapatid, ang pag-ibig pong ito ay hindi po ito nanggaling sa atin. Hindi po ito nagmula po sa atin. Ito po ang agape love na dumadaloy po sa ating Diyos, sa ating pong Panginoong Sus. At ito po ay nagmamanifest sa bawat sumasampalataya po sa atin. Paano po natin masasabi o paano po natin maipapakita ang ating pong pagmamahal sa iglesia? Number 1 po, dito po sa Ephesians din po, sa Epeso. Chapter 1 po, verse 15. Sabi po ni Apostle Pablo, ito po yung sulat po niya no, sa church sa Ephesians. Sa Ephesus po. Sabi po, dahil dito ako rin naman, pagkarinig ng pananampalataya sa Panginoong Hesus na nasa inyo, at ng pag-ibig na inyong ipinakita sa lahat ng mga banal, ay hindi ako tumitigil ng pagpapasalamat dahil sa inyo, na aking binabanggit kayo sa aking mga panalangin. Dito po makita po natin mga kapatid, na isa pong pagpapakita po ng pag-ibig sa church ay kapag atin pong ipinapanalangin ang iglesia. Pinagpipray po, kasama po sa ating mga panalangin. Makikita rin po natin yan dito po sa Filipos. Although mga napag-aralan na po natin ang mga talata pong ito. Filipos chapter 1 po, verse 9. Kung atin na pong nakita, ang sabi po, at ito'y idinadalangin ko. Sabi po ni Apostle Pablo rin po sa church po sa Pilipay. Sabi po, at ito'y dinadalangin ko na ang inyong pag-ibig ay lalo't lalo pang sumagana, nawa sa kaalaman at sa lahat ng pagkakilala, upang inyong kilalanin ang mga bagay na magagaling, upang kayo maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa kaarawan ni Kristo. Dito po makikita natin mga kapatid, napakaganda po na ating pong isinasama sa mga panalangin natin ang gawain ng Diyos, ang church. Ano po ang dapat nating ipinapanalangin? Alam po natin ang function po ng church. Ito, may 3 bagay po. Number 1, ang church po is to glorify God, no? For the glorification of God. Number 2,
for the edification of the church, of the saints. And number 3, evangelization of the lost. Diyan po ang nakapokus po ang gawain po ng church. Sa kalwalatian ng Diyos, ng Ama, ng ating Panginoong Sus. Sa ikalalago at ikatitibay ng mga mananampalataya. At sa pag-ebanghelyo sa mga hindi mananampalataya. At yan maganda, yan po ang nilalaman po ng ating mga panalangin para sa church upang ang ating iglesia ay lalo pong maging kalwalatian ng Diyos. Ang bawat isa ay lumago sa pagkakilala sa Panginoon at magamit po ng lubusan sa pag-iebanghelyo sa mga hindi pa po sumasampalataya. Kaya nung si Apostle Pablo po, ito po yung isa sa mga lagi po niyang introduction. No? Sa Efeso, sa Pilipos, yung nandun po lagi yung kanyang prayer para po sa mga churches po. At nawa po, ganyan po ang bawat isa po sa atin. Naway lagi pong laman ng ating pong mga panalangin ay ang ating pong iglesia, ang gawain po ng Diyos sa ating pong lugar. Pangalawa po, alam ko po, mga familiar po ng mga talata po ito. Hebreo po, 10:24. Hebrews chapter 10, 24-25. Kung nakita na po natin, ang sabi po, at tayo'y mga tinginan upang tayo'y mga udyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon, na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Gusto ko pong basahin po siya sa English, ang sabi po niya, let us consider one another to provoke unto love and to good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Mga kapatid, tinignan ko po sa mga original po na pagkakasalin. Ito pong sinabi po niyang, let us consider. At ito pong salita pong ito po ay nanggaling po sa Greek word na katanois. Ang ibig po niya sabihin ay to consider attentively. Sabi po niya. Kung bibigyan po natin ng pakahulugan po yun, ibig pong sabihin ay full focus. Buong focus po. At yun din pong word na yun, ang ibig din po niyang sabihin is to observe fully, sabi po niya. Ginamit po niya yung salitang observe fully. Tumutukoy po ito sa lahat ng mga activities. Kumbaga parang sinasabi po ng Biblia, doon sa let us consider, ibig pong sabihin, attentively, yung buong focus, and observe fully, lahat po ng activities. Sabi po niya, observe fully, observe daw po lahat. Sabi po doon. At alam po natin ang mga consecutive meetings po ng church. Pero gusto ko pong basahin dito po sa Acts chapter 2, verse 42 po. Gusto ko pong diin din po ang bagay pong ito. Ang sabi po, at sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama, sa mga pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. Ang sabi po rito, sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol. Ito po tumutukoy sa ating pong mga Bible studies at Sunday school. Sa mga pagsasama-sama, sa mga fellowship at preaching service po natin. Pagpuputol-putol ng tinapay, ito po yung ating breaking of bread. At sa mga pananalangin, ito po yung ating pong prayer meeting. Kaya nga kung i-apply po natin yung sinabi po sa Hebrews chapter 10 verse 24,
let us consider, ibig mong sabihin, attentively, yung ating buong focus, and fully, yung lahat po ng mga activities. Kaya nga, yung sinabi po roon, ang ibig po palang sabihin, hindi lang po pala tayo dapat nag-a-attend sa mga ilan lamang pong mga activities sa church. Itinuturo po ng Biblia na pahalagahan po natin ang kabuuan, ang lahat po. Lalong-lalo na ang mga consecutive meetings po ng ating iglesia. Nakakalungkot po. Ang sabi po ng isa po sa mga na-observe po ng mga nangangaral po ng Biblia, sa Biblia, every Sunday ang dami pong attendance sa mga preaching service. Kaya lang po, dun sa ibang mga activities, like po yung prayer meeting, yung pong mga Bible study at Sunday school ay kakaunti lamang po. Kaya nga po, nung sinabi po ng sumulat po sa Hebreo, gusto ko pong balikan po natin. Let us consider, sabi po niya, Hebrews 10:24. Balikan po natin po yun. Yung pong salitang let us consider, ibig pong sabihin nun, yung ating buong atensyon at yung kabuuang mga gawain. Yun po yung ibig po niyang sabihin. Na dapat po ay ating pong pinahalagahan at ina-attend. Isa pong observation po, kapatid, nakakalungkot po. Na marami po ang hindi po nakakadalo sa lahat po ng ating pong mga gawain. At ang sabi po ng Biblia, ang ating Panginoong Sus ay ganun na lamang po ang pagpapahalaga niya, pagmamahal niya sa church. At ang gusto po ng Panginoon ay ganun din po ang ating pong maging pagpapahalaga at pagmamahal sa iglesia. At isa po sa pagpapakita po ng bagay po yan, bukod po sa ay pinapanalangin po natin ito, ay yung ina-attendan po natin. Actually, ang pangalawang points ko po is participating in church activities. Actually, pansinin po natin, ang sabi po niya, gumamit po siya ng mga action words. Sabi po niya, let us consider one another to provoke unto love and to good works. Ang sabi po niya sa English, not forsaking the assembling of ourselves together. Kung papansinin po natin ito, lahat po ng mga ginamit pong mga salita dito ay mga action verbs po, action words. Ang ibig po palang sabihin nito ay effort, meaning to act, to make an effort to actively participate in all church gatherings, ang sabi po roon. Kaya nga po, mga kapatid, bilang pagmamahal at pagpapakita po ng pagpapahalaga sa Iglesia ng Diyos, yung ating pong aktibong pakikipag-participate sa mga gawain po. Actually, pinag-aaralan po natin sa Sunday School. Under po kasi ng participation, yung pong at tayo po ay ginagamit po natin yung ating pong mga spiritual gifts na itinuro po ng ating kapatid. Tinuro po ni Brother Wilson. Na ating po itong diskubre, na ating po itong alamin, at ating po itong gamitin. Saan po? Sa church, sa iglesia. Part po kasi yon yung salitang actively participating sa mga gawain po ng Panginoon. Kaya nga po, mga kapatid, isa po itong paalala po sa atin na sana po idinadaluhan natin lahat ng mga gawain. At salamat po sa Panginoon, ginamit po niya ang teknolohiya. Sa ngayon, hindi na po hadlang ang distansya. Hindi na rin po hadlang kung nasaan pa ang lugar, yung distance at yung geography. Meron po tayong mga online po na gawain. At salamat po sa Panginoon, ipinaitulot po niya yung ating pong mga gawain po na face-to-face. Kaya nga po mga kapatid, nung sinabi po rito,
let us consider one another to provoke unto love and to good works, not forsaking the assembling of ourselves together. Ang ibig pong sabihin, isa rin pong manifestasyon po ng pag-ibig natin ay yung ating pong aktibong pakikipag-participate sa mga gawain po, sa mga activities po ng Diyos, ng church. Kaya nga po ang tanong, mga kapatid, kumusta po? Nadadulahan po ba natin ang lahat? Active po ba tayo sa lahat po ng mga gawain po? At kino-consider po natin. Gusto ko rin pong bigyan po ng pansin yung pong salita, yung sinabi po ditong not forsaking. Actually, tininon ko rin po yung kanya pong Greek word. Ang ibig po niyang sabihin is not abandoning. Don't leave behind. Yun po yung ibig po niyang sabihin. Ibig pong sabihin, yung parang nag-e-effort po para makadalo po tayo. Ginagawa po niya para hindi natin iwan yon, yung gawain, yung pong ating mga church activities. Nag-e-effort po tayo. Kaya nga po mga kapatid, isa po itong paalala, manifestasyon din po ng pag-ibig at pagmamahal po sa church. Gusto ko pong bigyan diin po yung sinabi, isa po sa meaning na don't leave behind. Hindi mo iiwan po yung gawain. Kaya nga po, madalas nakikita ko po sa ating mga kapatid, purihin po ang Diyos. Kahit sila po ay may karamdaman, pinipilit po nilang makadalo, makasama po. Kahit ang iba po ay may mga sabihin po nating mga pagkakataon sa ibang lugar, ngunit mas pinipili po nila ang gawain. Kasi yung po pala yung ibig sabihin nun eh, hindi mo iiwan ang gawain po. Manifestasyon po yan ng pag-ibig sa iglesia. Kaya number 1 po, nakita po natin yung pong praying for the church. Number 2, participating in church activities. Number 3 po, basahin po natin ito pong Colossus, chapter 1 po. Verse 21. At kayo ng nakaraang panahon ay nangahihiwalay at mga kaaway sa inyong pag-iisip, sa inyong mga gawang masasama. Gayon may pinakipagkasundo niya ngayon sa katawan ng kanyang laman sa pamamagitan ng kamatayan upang kayo iharap ng mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harap niya. Gusto ko rin pong basahin po, ito pong chapter 3 po, verse 12. Colossians 3:12. Meron po kasi akong gustong bigyang diin po dito. Magbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos, ng mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin at ng kagandahang loob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahimuhot. Dito po makikita natin mga kapatid, may mga practical pong mga sinabi po ang salita po ng Diyos po rito. Kasi po, ang gusto ko pong bigyan diin po dito, yung pong tinatawag nating preserving the testimony of the church. Tandaan po natin mga kapatid, ang sabi po ng isa pong quotation, our lives are interlinked in the church. No? Ang mga buhay po natin, ito po'y konektado sa iglesia. Yan, nung sinabi po ng salita po ng Diyos, ng ating Panginoong Jesus, you are the light of the world, sabi po niya sa Matthew chapter 5 verse 14. Ang tinutukoy po niya doon ay ang church. At ang light pong yun, o ang liwanag pong yun, ito po yung ating pong mga buhay. Kaya nga po sa mga binasa po nating mga talata, positionally, tayo po ay pinaging banal ng Panginoon. And practically, ito po ay dapat natin pong pinamumuhay. Bakit po? Minsan po kasi nalilink po sa buhay natin kung saan po tayo church nag-a-attend.
Ibig kong sabihin po dito mga kapatid, nagiging considerate na po tayo. Dapat maging considerate po tayo ngayon sa ating pong testimony. Kasi ang testimony pong yan, reflection po niyan ng church na ating pong dinadaluhan. Kaya nga kung minsan nakakalungkot po ang testimony natin na hindi po ganun kaganda, sino pong apektado? Tayo lang po ba? Hindi po. Apektado rin po ang church. Apektado rin po ang iglesia. Kaya nga minsan po sa church, nagpapatupad po tayo ng discipline. Nagpapatupad po tayo ng mga, nagpapaalala po ang salita ng Diyos. Tayo po'y nag-aaral sa mga salita ng Diyos upang tayo po'y lumago. At upang ang buhay po natin ay maging reflection po ng buhay ng ating pong Panginoong Jesus. Sapagkat interlink po yan. No, na-associate po yan. Yun po yung word po doon. Na-associate po yan sa church po na ating pong pinag-aatinan. Kaya mga kapatid, napakaganda po yung ating pong testimony, preserving testimony ng bawat isa. At parang pagpe-preserve din po yan ng patotoo po ng church. Nalalo ko po ang mga pinag-aaralan po natin na itinuro po ng ating kapatid si Buddy Wilson. Minsan po nakakalungkot ang mga Kristiyano pa mismo ang nagiging enemy of the cross, no? Sabi po ng Pilipos. Ibig kong sabihin, minsan yung pong ating life, yung pong nagiging testimony natin ay hindi po nagiging kalugod-lugod. At sino po yung naapektuhan po noon? Tayo lang po ba? Hindi po, naapektuhan din po ang testimony ng church as a whole. Kaya nga po mga kapatid, napaka-importante pong paalala po sa atin yung pong testimony po ng bawat isa po sa atin. Kasi interlink po yan sa church po na ating pong pinag-aatinan. Pang-apat po, although ito po ay sinabi po ni Apostle Pablo sa mga church leaders po dito po sa Acts chapter 20 po. Alam ko po napag-aralan na rin po natin ito. Chapter 20 verse 28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kaniya'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Aking talastas na pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan. Although ito po ay tumutukoy po, no? Ang mga kausap po dito ay mga church leaders, elders po. At ang sabi po ni Apostle Pablo sa kanila ay ingatan po nila ang kanilang sarili at ang buong kawan. Ngunit ito po ay applicable din sa bawat mananampalataya. Kasi po ang pang-apat ko pong gustong bigyan pong diin is yung protecting the church. At po ang Panginoon, yung protection at perseverance ng church, pinanalangin po niya sa John chapter 17 verse 15. John chapter 17 verse 15 po. Yan, basahin ko na lamang po. Sabi po, hindi ko idinadalangin na ilisin mo sila sa salibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Ito po yung ating Panginoong Jesus at ang ipinapanalangin po niya dito ay ang kanya pong ang mga alagad, no? At ang future church ito pong panahon na to. Kaya nga dito po makikita natin mga kapatid, we should guard, we should protect the church. Ang sabi po, guard teachings and practices. Kaya nga po tayo ay nag-aaral sa mga salita ng Diyos sa tulong po ng kanya pong mga salita ng Banal na Espiritu at ang mga ginagamit po sa ating mga tagapagturo upang ma-preserve po yung mga tunay po na aral at yung mga practice
Hindi po tulad po ng iba na nahaluan na po ng mga makamundong mga pamamaraan. Salamat po rin po ang Diyos sa ating pong iglesia na nanatili po tayo sa mga turo po ng Biblia at sa mga practices po na sinabi po ng salita ng Diyos. Ito po yung dapat nating ingatan. I-preserve, protektahan po. Ang sabi nga po ni Apostol Pablo, nakakalungkot po, no? Balikan po natin yung Acts 20 po. Acts 20:28. Meron po kasi akong gustong bigyan din po ng diin po roon. Although nabigyan din na po ito ng ating mga kapatid sa mga pag-aaral po natin, ang sabi po. Verse 29, aking talas-taas na pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan. 30, at magsisilataw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masasama upang magdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Dito po makita natin mga kapatid, ang focus po ng kaaway na atakihin bukod po sa mga individual po ay ang iglesia, ang church. Kaya napaka-importante po ng sinabi po ng Biblia is yung protektahan po natin ang iglesia. Manatili po tayo sa mga turo at sa mga pamamaraan na biblikal. At salamat po sa ating pong mga leaders na ginagamit po ng Panginoon. Ito po yung pinagsisikapan at ipinapanalangin sa ating church. Sapagkat isa din pong manifestasyon po ng pag-ibig at pagpapahalaga sa iglesia po ng Diyos ay ang ating pong proteksyonan ang church. Kaya minsan po, pinapatupad po natin ang church discipline. Ang church discipline po, ito po ay, bukod sa ito po ay pag-ibig, ito po ay proteksyon sa church. Upang mapangalagaan po ang testimony at mapangalagaan po ang mga turo po ng salita ng Diyos. Kaya nga po mga kapatid, ano po yung mga nauna po nating mga puntos? Number 1, praying for the church. Number 2, participating in all church activities. Number 3, preserving our testimony in the church. Number 4 po, protecting the church. At number 5 po, kauli-ulian, sa ating pong maikling pagbubulay, is yung pong providing for the church. No? Gusto ko pong makita po natin ito mga kapatid. 1 Corinthians chapter 16. 1 Corinthians 16, 1 and 2. Sabi po, ngayon tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng inuutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng sanglinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod ng magsimpan ayon sa kanyang iginiginhawa upang wag nang gumawa ng mga ambagan sa pagparian. Actually, ito po yung principles po ng giving sa church. Alam po natin, no, ito po ay hindi po gaya ng ginagawa po ng iba, yung tinatawag po na tithes. Ito po ay, sabi po rito, ang ginamit po niya is yung pong salita pong magbukod na magsimpan ayon sa kaniyang iginiginhawa. As God, sabi po, you lay by Him in store as God has prospered Him. Sabi po niya. At kailan po ito? Tuwing kailan po? Ang sabi po ng Biblia, tuwing unang araw ng sanlinggo. First day of every week, sabi po niya sa English. At alam po natin, ang first day of every week po ay ang Sunday. Gusto ko pong tingnan po natin mga kapatid, bakit ko pong gustong bigyan po ito ng diin. Pansinin po natin ito pong Acts chapter 2 po. Ito po yung early church.
Acts chapter 2, verse, basahin po natin yung pong 42 hanggang 47 po. Yung sabi po, at sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. At ang takot ay dumating sa bawat kaluluwa at ginawa ang maraming kababalaghan at tanda sa pamamagitan ng mga apostol. At ang lahat ng mga nagsisisampalataya ay nangagkakatipon at lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. At ipinagbili nila ang kanilang mga pag-aari at kayamanan at pinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. At araw-araw sila ay nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso. At nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan. At idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. Dito po makita natin mga kapatid, ito pong early church, no? Ang sabi po, nagsipanatili po sila. After po, habang nananatili po sila, dito po, meron pong sinama po ditong mga talata po eh. Gusto ko pong, bakit kaya, kasi naitanong na po ba natin, bakit kaya isinama po ito ng salita ng Diyos? Ang sabi po, verse 44-45, at ang lahat ng mga nagsisisampalataya ay nangagkakatipon at lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. At ipinagbili nila ang kanilang mga pag-aari at kayamanan at ipinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, sa pagkilos po ng Holy Spirit sa kanila pong mga buhay at mga puso. Nakuha po nilang ibigay, ilaan po ang lahat para po sa gawain. At ano pong nangyari po? Verse 47. At nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. Dito po, habang ito po ay akin pong binabasa, nakita ko rin po ang kapangyarihan po ng Banal na Espiritu ay kumilos po sa kanila. Pangalawa, nakita ko po yun din pong willingness po ng mga early church or early believers na isupport yung pong gawain. At after po noon, tinan po natin sa 47, everyday meron pong naliligtas. Kaya napakaganda po mga kapatid. Yung pong pag-share or yung pong pakikibahagi sa mga finances, financial needs, practical needs po ng church. Dahil ang gawain pong ito ay pinagkatiwala po sa mga mananampalataya. At ang gagamitin po ng Diyos upang i-provide po ang mga gawain ay tayo pong mga mananampalataya. Ang sabi nga po ng kapatid natin si Brother Wizard, gusto ko pong kunin ang quote po niya, ang sabi po, the measure of our giving is the measure of our love, ang sabi po niya. Kung gano'n daw po yung ating pagkakaloob, gano'n daw po yung measure ng ating pag-ibig sa ating Panginoon. Reflection po yun ng pag-ibig sa Panginoon. At kung gagayahin po natin ang ating Panginoong Jesus, ang sabi po niya doon sa Ephesians 5, gaya ni Kristo na inibig ang iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil dito. Ano po yung word na ibinigay? Ipinagkaloob. Kaya mga kapatid, isa pong manifestation po sa buhay po natin kung pinapahalagahan po natin ang church. Ito po ay ang pagkakaloob po natin sa gawain po ng Panginoon. Gusto ko pong balikan ang ating pong teksto. Sabi po niya, gusto ko pong basahin. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya.
ang Panginoong Hesus, ang focus po ng Diyos sa mga panahon natin ay nasa church. Nasa iglesia po. At ang gusto ng Panginoon, ang gusto po ng Diyos, pahalagahan din natin at mahalin din po natin ang church kung saan po tayo nabibilang. At sa pagpapahalaga po natin, maganda po ay lagi natin itong ipanalangin. Mag-participate po tayo sa lahat po ng mga gawain. I-practice po natin ang ating pong mga spiritual gifts. Yung atin din pong testimony ay kinoconsider din po natin yan. Protektahan po natin ang gawain po ng Panginoon. At maganda ay maging kabahagi din po tayo sa mga pangangailangan ng gawain ng Diyos, ng Iglesia. Sabi nga po gusto ko pong basahin din po, dun po sa isa po sa mga talata ko po, dito po sa providing or supporting church, Hebrews chapter 13:6. Verse 6 po. Verse 16 po, verse 16. Datapwat ang paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy ay huwag ninyong kalimutan sapagkat sa mga gayong hain ang Diyos ay totoong nalulugod. But to do good and to communicate, forget not, for with such sacrifices God is well pleased. Sa ating pong pagwawakas mga kapatid bilang ating pong konklusyon, our love for the church is the reflection of our love for Christ. Ang pag-ibig daw natin sa church, reflection po yun ng pag-ibig at pagmamahal natin sa Panginoon. Kaya ini-encourage po ng Biblia ang bawat isa na naway lalo po tayong lumago sa pag-ibig sa Panginoon. At susunod na lamang po ito. Sapagkat ang pag-ibig sa Panginoon ay pag-ibig sa Kanya pong iglesia. Maraming ganda lamang po ang ating pong pagbubulay at tayo po ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa gabing ipinagkaloob niyo po sa amin, sa aming pong pagbubulay. Maraming salamat po, Ama, sa paalala niyo po sa bawat isa. At tunay nga pong dalangin namin na nawa ang pag-ibig namin sa inyo ay lalo pong lumago. Ang pag-ibig po namin sa inyo ay lalo pong lumalim. Nang sa gayon, Ama, ang inyong pong gawain ay lalo din po namin mahalin, lalo po namin pahalagahan sa mga buhay po, lalong-lalo na po ang iglesia. Maraming salamat po, kayo po nawang magpala po sa bawat isa. Pagpalain niyo po kami, pagpalain niyo po ang bawat nakinig at ang mga makakapakinig po sa inyo pong mga salita. Ito po aming samot hiling sa tayong pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Good evening po at Maraming salamat po sa Panginoon sa ating pong mga napag-aralan, sa ating pong mga napakinggan. At salamat din po sa ating pong kapatid na naghatid po ng mensahe, buhat po sa mga salita po ng Diyos. At habang pong ating pinagbubulayan po ang ating pong mga napakinggan, tayo po ay muli pong umawit dito po sa page 47, Kahangahangang Salita ng Buhay. O muli ninyong awitin, salita ng tuwa ko'y masinig, at mabati, buhay at pag-ibig, para at ang ang ganda ng salita. Ang ganda ng salita.
Jesus ay nagkagawa sabing masarap sa tinig ay makimagyan nito ang saan ligtas ka sa harap kahit ang tumatawag ang ganda ng salita ng Diyos ang ganda ng salita ng Diyos dinggin muli ang pag-ulit salita ng Diyos sasala mo'y ipinahit paputing damit buhay at pag-ibig pala at tangkilig ang ganda ng salita ng Diyos ang ganda ng salita ng Diyos. Salamat po sa Panginoon sa ating pong inawit. At bilang ating pong pagwawakas, hilingin po natin kay Brother Wilson po ang ating pong closing prayer po. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na banal, marami pong salamat. Salamat po o Diyos sa iyong mga salita. Amin pong hiling nawa ay tulungan mo po kami na ang amin pong pag-ibig, ang aming mga puso, aming mga isip, ang aming buong kaluluwa ay maisentro po sa pagmamahal sa aming Panginoong Yesus. Nang sa ganun po, ay matuto rin po naming mahalin ang iyo pong gawain, ang iyong iglesia. Salamat po sa iyong anak na ginamit. Patuloy po naming panalangin ang pag-iingat mo po sa kanya at sa kanya pong buong pamilya. Salamat din po sa lahat ng mga kapatid na nakibahagi po sa aming online Bible study. Pagpalain mo po, O Diyos, ang bawat isa. At naway masumpungan mo po kami na tunay po na nagmamalasakit sa iyong iglesia. Salamat po sapagkat alam po namin na ang pagmamahal sa iyong gawain ay hindi po ito mawawalan ng kabuluhan. Salamat po sapagkat sa pagmamahal po namin sa iyong gawain ay tanda po ito na kami po ay lumalago sa amin pong pananampalataya po sa inyo. Kaya amin pong panalangin naway ang bawat isa po ay tunay po na lumago sa pananampalataya. At masumpungan mo po kami na nagmamalasakit at nagmamahal sa iyong gawain. Pagmamahal na nakahanda pong magsakripisyo. Pagmamahal na nakahanda pong talikuran ang mga bagay na humahadlang para po kami ay makabahagi sa iyong mga gawain. Salamat po, Diyos, at ang amin pong panalangin, patuloy po na kami po iyong ingatan sa araw-araw po ng aming pamumuhay at naway patuloy po na ang bawat isa po sa amin ay makibahagi sa iyong mga gawain. Ingatan mo po ang bawat isa at pagpalain mo ang bawat tahanan. Ang lahat po ng ito ay amin pong samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good evening and God bless po at salamat Brother Anthony.